Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. At ngayong hapon na pong ito ay itutuloy lang po natin yung topic po natin ngayong whole week, which is yung 10 signs God could be testing your faith. Basahin ko po dito sa James chapter 1 verses 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So, ang testing po ay may mga times ito po ay inaalaw ng Diyos, hindi para pahirapan po tayo, kundi para tayo po ay patatagin. Tulad nga po ng sabi ng verse na yung trials sa buhay po natin, na pinagdadaanan po natin, ito po yung nagpapatatag sa ating pananampalataya. Amen po. Ngayon, yung time ng testing po ay time of refinement din. Katulad na lang po, di ba, sa madalas po nating marinig na example, yung mga ginto or yung silver. Kapag yan ay nahukay na sa lupa, hindi naman siya agad purong ginto o purong silver. Tama po. Ito ay kailangan dumaan sa refinement. Amen po. Ngayon, kapag yung isang silver at ang isang ginto ay naging puro na, dito po tataas yung value po niya. So tayo po mga Kristiyano, pinapahintulutan or inaalaw ng Diyos minsan na tayo po ay dumaan sa testing, hindi po para tayo ay ipanish, kundi po para tayo ay patatagin. Amen po. Para mas tumaas yung value mo. Amen po. Katulad ng ginto at ng silver. Ngayon, sa time din po ng testing, dito po lalabas yung talagang laman ng heart mo. Na kapag dumaan ka na sa isang problema or testing o pagsubok, kaya mo pa rin bang magtiwala? Kaya mo pa rin bang manampalataya or maniwala sa Diyos? Amen po. So ngayon po, tayo po mga Kristiyano, katulad po, di ba, yung mga products na lang po na kahit yung everyday na ginagamit po natin, let's say yung mga appliances, hindi yan lalabas ng market nang hindi siya dumaan sa quality control. Ibig sabihin, kailangan siyang i-testing para maging mataas yung quality niya at yung, kumbaga, pumasa siya sa standard. So tayo po mga Kristiyano, isang example ng pagka-quality control sa atin ng Panginoon ay yung testing. Amen po. So dito na po tayo sa pang number 8 po. Ngayong hapon, tuloy po natin. Sa number 8 po, ang sabi po dito, God feels distant during a crisis. Ayan. Ngayon, marami po tayong nakakapagsabi nito, amen po, na kapag during ng problema, during ng crisis, bakit feeling natin dun mas malayo ang Diyos? Amen po. Oftentimes, kapag nasa gitna po tayo ng crisis, hindi mo maramdaman ang Diyos. Kasi mas nararamdaman natin yung intensity, yung laki, yung bigat ng problema. Tingnan po natin yung story po ni Job. Siya po yung pinaka-perfect example, sa number 8, kung saan yung may times ang Diyos, mararamdaman mo, malayo siya, pero hindi pala. Amen. Po doon po sa story ni Job, kung magbabalik na po tayo sa kwento po niya, di ba po, yung story po niya, doon po sa Book of Job, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin si Job. Tama po. At ang isa sa unang nangyari kay Job, yung mga alaga niyang hayop, which is ginagamit niya pang offer sa Diyos, ay namatay lahat. Yung mga baka niya, yung mga kamelyo niya, yung mga tupa niya, namatay lahat. Ngayon, nung time na may mga tauhan kasi siya na nagbabantay dun sa mga alaga niya na pong yun, na mga tupa, kamelyo at saka baka. Ngayon,
nung isa-isang dumating sa kanya yung mga tauhan niya para mag-report ng nangyari doon sa mga alaga nilang hayop. Ngayon, yung isang tauhan niya nagpunta kay Job, hindi pa nakakatapos magsabi ng nangyari, dumating na naman yung isa niyang tauhan. Ngayon, sunod-sunod na dumating yung problema kay Job, tama po. At yung isa nga po, yung pang-apat na tauhan na ni Job na dumating sa kanya, ang sinabi naman ay yung mga anak niya ay namatay lahat. Ngayon, alam niyo po kung tayo po si Job, kumbaga para kang pinupukpok ng martilyo na kumbaga lugmok ka na sa problema. Tama po. Pero basahin po natin yung naging response ni Job. Ano po ba yung ginawa niya? Ano po ba yung naging response niya sa crisis na ito? Dito po sa Job chapter 1 verses 20 hanggang 22. Sabi dito, nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa upang sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon na nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha ng mga ito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. So ang ganda po ang very matured bilang isang Kristiyano yung naging respond ni Job. Tama po. Makikita mo na ganun kalalim yung relasyon niya sa Panginoon na kung tutuusin sa atin po, no, maaring sisihin mo na ang Diyos sa nangyari, magalit ka sa Diyos. Pero si Job, ang ganda po nung naging attitude niya. Na ang sabi niya dito, take note po natin, hindi naman siya nagsaya, nung nalaman niya yung mga problema ito. Kasi ang sabi doon, dumaan siya sa grieving, nag-mourn siya, tama po. Pinunit niya yung kanyang damit. Kumbaga nakaramdam siya ng sorrow, tama po. Pero hindi siya nagkasala. Sabi po sa verse, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi ang Diyos. Sa kabila ng nasa gitna po siya ng crisis na ito, hindi siya nawalan ng tiwala sa Panginoon. Amen po. Ngayon, meron po akong isang nabasa na story na may isa pong member ng isang Methodist na church na kinukwento po niya. Bata pa lang siya, meron na siyang malalim na relasyon sa Panginoon na inihalin tulad niya nga po yung relasyon niya sa Panginoon na parang relationship niya sa kapatid niya. So, ibig sabihin, close po siya sa Diyos. Ngayon, nung simula pagkabata niya, nandun na close siya sa Panginoon at dumating po siya sa edad na 39 years old. At nung time na pong yun, dumaan po yung family nila sa isang crisis. Yung tatay po nila ay nagkaroon ng malubhang sakit. Ngayon siya bilang Kristiyano, ang response niya ay syempre manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. Alam niyo po habang nagpe-pray siya, sabi niya sa Panginoon, Lord, pagalingin mo yung tatay ko. Pero alam niyo po yung nangyari sa tatay niya, hindi po gumaling. At mas naging malubha pa yung sakit. Ngayon, nag-pray ulit siya. Ang sabi niya, Lord, wag mong hayaan mag-suffer, maghirap yung tatay ko sa sakit na ito. At alam niyo po, nangyari dun sa tatay niya, nag-suffer pa rin dun sa sakit. At lastly, nag-pray ulit siya sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, kumbaga yung family niya at siya, dahil sa sobrang lubhana nung sakit ng tatay niya, tinanggap na lang nila na eventually yung tatay po nila ay mamamatay na. Ngayon alam niyo po, sabi nung tao na ito, pinag-pray niya na, Lord, kung kukunin mo na yung tatay ko, kunin mo na at huwag mo nang hayaan na mag-suffer pa siya ng matagal dun sa sakit niya. Alam niyo po ang nangyari, yung tatay po niya ay hindi agad namatay, kundi nakita niya kung paano nag-suffer yung tatay niya doon sa sakit. At kumbaga, nung time na yun, alam niyo po, itong tao na ito ay nagalit siya sa Diyos. At ang sabi niya, nasaan ang Diyos? Hindi ba siya nagmamalasakit? Hindi niya ba ako narinig? Nagalit po siya at ang nangyari po, kinuha niya yung Bible niya
at padabog siyang umalis sa bahay po nila. Binalibag niya yung pintuan nila at pumunta siya sa isang lugar. Ngayon, nung nandun na siya sa isang lugar na yon, binuklat niya po yung Bible niya at pagbuklat po niya, may nalaglag po na piraso ng papel. Ngayon, naalala niya na yung papel na yon ay galing sa isang devotional book niya na 2 years ago. Ngayon, binasa po niya, ito po yung nakalagay na verse, basahin ko po. Ang sabi dito, "Sing for joy, O heavens, and exult, O earth. Break forth, O mountains, into singing, for the Lord has comforted His people and will have compassion on His suffering ones. But Zion said, the Lord has forsaken me. My Lord has forgotten me. Can a woman forget her nursing child, or show no compassion for the child of her womb? Even this may forget, yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of my hands." Alam niyo po, nung nabasa niya yung verse na yun, natauhan siya. At yung luha niya ay tumulo na lang. At alam niyo po, na-realize niya, naramdaman niya nung time na yun, yung presence ng Diyos. At na-realize niya, na-assure po siya, dahil sa verse na yun, na pinaalala sa kanya ng Diyos, dahil sa verse na yun, yung presence ng Diyos ay naging present sa kanya nung time na yun. Na na-realize niya na ang Diyos pala ay nagmamalasakit sa kanya at dun sa tatay niya. Katulad ng pagmamalasakit ng isang nanay sa kanyang baby. Na ang sabi nga din po ng verse, yung pagmamalasakit sa atin ng Diyos ay ganito po ka-intense na to the point na yung pangalan natin ay naka-inscribe or nakaukit sa kamay ng Diyos. So, ibig sabihin, dumaan ka man sa crisis, hindi ka nalilimutan ng Diyos. Amen po. Yung crisis na yan, yung feeling mo malayo ang Diyos, doesn't mean na absent na ang Diyos. Amen po. At nung time na ito pong tao na ito, na-realize niya na ang Diyos ay mas malapit sa kanya. Alam niyo po, eventually yung tatay po nila ay namatay nga po. Pero, nung time na yon, before and during nung nag-grieve po sila, ramdam po nila yung comfort, yung peace, yung presence ng Diyos to the point na parang tangible, na parang literally may yumayakap sa kanila. Amen po. So, wag po natin isipin na sa time ng crisis ay wala ang Diyos. O kumbaga, nakapikit ang Diyos o hindi nakikinig ang Diyos. Kasi sa mga time na yan, doon mas lalong nakatuon ang paningin at pandinig sa atin ng Diyos. Ang kailangan lang po natin ay wag po tayo na mawala ng tiwala sa Panginoon. Katulad po na naging attitude ni Job. Amen po. Nandun na dumaan siya sa pagluluksa. Pero alam niyo po sa dulo po ng verse na binasa po natin kanina, sumamba pa rin siya sa Diyos. Amen po. At hindi siya nagkasala, hindi niya sinisi ang Panginoon. Amen po. Sa pang-9 po, sabi po dito, you're surrounded by uncertainty. So sa buhay po natin habang tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, may mga times dadaan po tayo ng uncertainty. Ano po ba ibig sabihin ng uncertainty? Pag sinabi pong uncertainty, ito po yung state of doubt or lack of certainty o yung walang kasiguraduhan. Uncertainty, ibig sabihin may pag-aalinlangan, walang katiyakan. Dito po sa number 9, makikita po natin ito sa story naman po ni Noah, na kung saan ang Diyos po ay nag-instruct kay Noah na gumawa ng isang arko. Ngayon, sa pag-instruct ng Diyos kay Noah na gumawa ng arko kasi magpapaulan ang Diyos at babahain ang buong mundo para malipol ang mga tao. Ngayon, alam niyo po, ito pong instruction ng Diyos, hindi naman siya overnight nangyari. Kung pag-aaralan po natin yung story ni Noah, dumaan po yung mga taon bago natapos ni Noah yung arko at saka lang umulan. So, ibig sabihin, dumaan din po si Noah na, kumbaga, yung point of uncertainty na dito po kasi sa story ni Noah, hindi sa buong family niya or sa mga tao sinabi ng Diyos na gumawa ka ng arko at may paparating na ulan, kundi kay Noah lang. So, naniniwala po ako siguro sa
naiisip po ni Noah noon, yung kumbaga dumarating yung point ng pag-aalinlangan na totoo ba na darating yung ulan? Totoo ba na babahain ng Diyos ang buong mundo at lilipulin niya ang tao? Kasi years po yung dumaan bago niya natapos yung yung instruction sa kanya ng Panginoon. Ngayon, alam niyo po, nung time na yun, hindi naman po nagpatinag si Noah doon sa uncertainty. Tinapos niya yung bilin sa kanya ng Diyos at nangyari nga yung baha. Amen po. Sa atin po, hindi overnight mangyayari ang kalooban ng Diyos. May mga times dadaan din po tayo sa uncertainty o pag-alinlangan. No, totoo ba na magpapastor ako? Totoo ba na hawak ako ng simbahan? Parang hindi naman, Lord. Kasi parang di ko naman kaya. Tama po, dadaan po tayo sa mga ganyan pag-aalinlangan. Pero doon po tayo magtiwala sa binili ng Diyos. Amen po. Kasi ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya, ibig sabihin, kailangan itong mangyari. Amen po. Ngayon, tulad po dun sa, natatandaan po ba natin yung tinuro po sa atin ni Pastor Boy, yun po sa New Testament, yung Mark sa chapter 4, na kung saan nirebuke ni Jesus yung bagyo. Na sa time ng bagyo, nagpapanik na yung mga alagad niya. Bakit? Kasi ang lakas-lakas ng bagyo, pero si Jesus natutulog pa rin. Na para bang dun sa point na yon, sa part na yon, nakalimot na yung mga alagad niya dun sa binili ni Jesus bago sila dumuan sa bagyo. Which is, ang sabi ni Jesus, tatawid tayo sa kabilang lawa. Ngayon, sa atin po, kung ano yung last na binilin po sa atin ng Diyos, bago ka dumaan dyan sa bagyo, ay same pa rin na bilin kapag nandun ka na sa bagyo. Ang kailangan po natin ay balikan mo, alalahanin mo, wag mo kalimutan yung bilin at panghawakan mo. Amen po. So yun po yung number 9. And lastly po, number 10. Sabi dito, you're forced to wait. Ayan, isang sign ng testing po sa atin ng Diyos, you are forced to wait. So may mga times po pala sa buhay po natin Kristyano, ay mapipilitan kang maghintay. May mga times or seasons of waiting na sa atin po mga Kristyano, commonly po sa atin ito yung mahirap gawin. Kasi ang gusto po natin mga tao ay convenient lang. Gusto mo instant, tama po. Pero may seasons of waiting po pala sa atin na pinaparanas ng Panginoon. Katulad po sa story po ni Joseph the Dreamer. Bago naman siya naging governor ng Egypt, napakarami na pagsubok na pinagdaanan niya. At ang isa nga po, dumaan din siya sa season of waiting. Na dun sa time po na nakulong siya kasi pinagbintangan siya na ginawa niya ng masama yung asawa ni Potiphar. Nakulong siya sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Ngayon, for couple of years, nandun siya sa kulungan at na-meet niya itong dalawang tao na cupbearer at saka baker. Ngayon, naginip yung dalawang tao na ito at na-explain ni Jose yung panaginip nilang dalawa. Yung isa, yung silang dalawa ay makakalaya after 3 days, pero yung cupbearer, yung baker ay mamamatay at yung cupbearer ay mababalik sa dati niyang posisyon. Amen po. Ngayon, ang bilin ni Jose doon sa cupbearer, sabi niya, kapag nandun ka na sa harap ng hari, nakabalik ka na doon sa posisyon mo, alalahanin mo ko. Ipaalala mo, sabihin mo sa hari yung pangalan ko. Amen po. Alam niyo po, after 3 days, lumaya itong dalawang tao na ito, yung cupbearer at yung baker. Pero yung cupbearer, nakalimot siya doon sa bilin ni Jose. At ang nangyari, naghintay si Jose doon sa kulungan ng several years pa sa kasalanan na hindi niya ginawa. So, dumaan po si Jose sa season of waiting. Na-force siya na maghintay. Amen po. Pero alam niyo po, kahit na nandun yung season of waiting, nangyari pa rin yung kalooban ng Diyos, which is si Jose po, from dun sa prisoner, naging governor po siya. So, nangyari pa rin ang kalooban ng Diyos kahit na dumaan siya sa season of waiting, dun sa trials. Amen po. So, sa atin po, dadaan po tayo sa season of waiting, sa trials, amen po, pero magaganap ang kalooban ng Panginoon. Close ko po sa isang story. Meron pong isang sundalo na US Marine po siya,
Ngayon, yung sila pong mga Amerikano ay nakipagdigmaan po sa mga Japanese soldiers sa Okinawa, Japan. At doon po ito, yung gera nila ay ginanap sa Okinawa, Japan, sa somewhere sa forest po doon. Ngayon, sobrang tindi po nung labanan. Yung paligid po nila ay napuno ng usok. At dahilan sa mga bomba. Ngayon, yung kung saan-saan dako nang gagaling yung mga bala. At sa sobrang tindi po nung gera po nila, may isang US Marine na nahiwalay doon sa grupo po niya. At ang nangyari, napunta po siya sa deeper part ng forest. At naghahanap siya ng pwedeng mataguan hanggang sa nakakita po siya ng isang madilim na kuweba. At doon po siya nagtago. Ngayon, nung nagtatago po siya, nag-pray siya sa Lord. Ang sabi niya, Panginoon, kung kalooban mong maligtas ako, iligtas mo ko. Protektahan mo ko. Binibigay ko sa iyo ang tiwala ko. Amen. So, natapos na yung prayer niya. Alam niyo po, after ng prayer niya, naririnig niya yung gera sa labas, naririnig niya yung mga yabag ng Japanese soldier na papalapit at papalapit doon sa kuweba niya. Kasi hinahanap nila sa paligid yung mga Amerikano kasi papatayin po nila eh. Ngayon, alam niyo po, habang natapos yung prayer niya, habang naghihintay po siya doon, nakita niya doon sa entrance ng kuweba, may isang maliit na gagamba na gumagawa ng sapot. Alam niyo po, sa loob nung sundalo, ang sabi niya, Lord, ang kailangan ko ay brick wall para maligtas ako. Pero alam niyo po, sa loob niya, nandun na natawa siya kasi ang pinadala ng Diyos ay isang maliit na gagamba at sapot. Ngayon, alam niyo po, naka-ready na siya na hindi na siya mare-rescue, mamamatay na siya dun sa kuweba. Hanggang sa narinig niya yung yabag ng mga Japanese soldier dun sa kuweba, sa entrance ng kuweba. At nagtataka siya kasi walang pumapasok na sundalo. At narinig na lang niya na papalayo yung yabag ng mga Japanese soldier. At suddenly, na-realize po niya na from outside ng kuweba, kung titingnan, yung entrance ng kuweba, mukhang walang nakapasok dun sa kuweba kasi hindi nasira yung sapot eh. Naisip niya, kung may taong papasok dun sa kuweba, dapat yung sapot sira na. So, alam niyo po, dahilan dun sa gagamba na ito pong sundalo na ito ay naligtas po siya. At alam niya po, na-realize po niya na ang Diyos ay kumilos nung time na yun. Maaring dumaan siya sa sandaling time ng waiting, hindi naghimala ang Diyos na, kumbaga, may bumagsak doon na brick wall. Wala pong ganun nangyari kundi nagpadala ang Diyos ng gagamba. Pero at the end of the story, hindi siya iniwan ng Diyos. Amen po. Alam ng Diyos yung solusyon doon sa problema niya. Ngayon po, yun po ay maikling story lang po na kumbaga illustration lang din po para po sa atin na dumaan man po tayo sa trials, wag po tayo panghinaan ng loob. At isipin natin na isa tong opportunity para mas lumago at mas magtiwala sa Panginoon. Amen po. So yun lang po ang may share ko po ngayong hapon. Manalangin po tayo. Panginoon, Lord, sa mga oras na ito, tinataas ko ang bawat isa sa amin na naririto. Lord, sa time of testing, O Diyos, dalangin namin na mas matutunan namin na magtiwala sa iyo. Maging malinaw ang isip namin. Maging matalino kami, Panginoon, sa time of testing, Panginoon, at mas mabuild, O Diyos, yung tiwala namin sa iyo. Dalangin namin, Lord, na maging malago pa kami bilang Kristiyano at upang sa ganon, Lord, mas magamit mo kami sa iyong ubasan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na patuloy na pinagdadaanan namin. At Lord, kapag dumating na kami sa mga time of testings na yun, O Diyos, mas iparamdam mo sa amin yung presence mo, Panginoon. Mas maalala namin ang mga pangako mo sa amin. Doon kami magtiwala, yun ang panghawakan namin. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin sa hapon na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang hapon po sa bawat isa. Thank you po and God bless.